Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Monitor po natin ngayon ang Tropical Depression Berbena. Kung ito po mas lalakas pa at yung mga lugar po na kanyang madadaanan sa mga susunod po na mga oras. Ngayong araw din ay inaasahang maglalandfall po ito sa bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Lahat po ng mga detalye ay aalamin natin. So dyan lang po kayo makinig sa ating update. Pero bago yan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para next update natin sa lagay ng ating panahon ay mano-notify ko po kayo. Tara, silipin ho natin yung pinaka-update natin. Sa tinatawag ho natin na live weather system. So kung makikita ho ninyo, no, nabuo na. Actually, no nakaraan, high chance naman talaga itong maging ganap na bagyo, pero naging isang ganap na tropical depression. Etong LPA no nakarang araw pa. So ito po yung bagyong Berbena. Kung makikita nyo naman, hindi naman siya nakakatakot, hindi kasi actually ito malakas na bagyo. Nasa tropical depression category ito na bagyo at hindi ito nakikitaan sa ngayon, no, na magiging typhoon hanggang sa super typhoon category na bagyo. So huling pagkatala po, ang pinaka-sentro po ng bagyong Berbena ay namataan po 205 kilometers east-southeast of Surigao City, Surigao del Norte. Yan po yung pinaka-latest na lugar niya, lokasyon niya. Tinataglay po nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot po sa 45 km per hour malapit po sa may sentro at may bugso pong umaabot sa 55 km per hour. At eto kategorya, no, meron na siya ngayong signal number 1 ng mga lugar po na apektado. Bago natin alamin yung mga lugar na kanyang mga madadaanan at yung may heavy rainfall warning, tignan muna natin yung signal number 1 na affected areas. So signal number 1, meron po tayong warning lead time na 36 hours at mayroong pagbilis ng hangin na aabot lamang sa 39 to 61 kilometers per hour. Kung nakikita ho ninyo sa mga lugar ninyo, kahit may banta ng bagyo medyo maganda ang panahon at maaraw, meron kasi yung warning lead time na tinatawag, no? So sa pagitan ng 36 hours, diyan po mararanasan ang epekto po ng bagyong Berbena. So sa bahagi ng Luzon muna tayo, apektado ng signal number 1 ang Occidental Mindoro, kasama pong Oriental Mindoro, ang Romblon, northern portion po ng Palawan, kasama ang Calamian Island, Cuyo, at Cagayancillo Islands. Kasama rin ang mainland Masbate, kasama po ang bahagi po ng Mobo, Palanas, Aroroy, Katayngan at Balenyo. So yun yung mga bahagi po ng signal number 1 dyan sa Luzon. So sa Visayas naman, apektado ng signal number 1 po, zoom in natin ng konti, ng signal number 1 sa Visayas, ang parte po ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, kasama po ang Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa bahagi naman ng Mindanao, medyo mas marami yung mga lugar na apektado ng signal number 1 kasi dyan talaga yung unang paglandfall ng bagyong Berbena. So kasama sa signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion po ng Surigao del Sur, kasama rin ang bahagi po ng Agusan del Norte, northern portion po ng Agusan del Sur, kasama ang Camiguin, eastern portion po ng Misamis Oriental, kasama rin yung mga lugar ko na yan, no? Binanggit ko yung mga malalapit dyan, apektado o posibleng maapot din ng signal number 1 dahil sa extension ng hangin ng bagyong Berbena. Sa tinatawag ho natin na forecast and intensity dito sa bagyong Berbena, eto po, no, ang paglandfall po ng bagyong Berbena ay mamayang gabi pa po, alas 8 onwards or pataas, no? At inaasahan na maglalandfall ito sa bahagi po ng Mindanao bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Magiging tropical storm siya, medyo lalakas naman siya pagdating po ng November 25, alas 8 po ng gabi. Bale Tuesday po yan. At lalabas ng landmass natin pagdating ng November 26, alas 8 ng umaga, pagdating po ng Wednesday. At lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa November 27, sa ganap po na alas 8 ng umaga, Thursday po yan. So simula Lunes, ngayong araw po na ito, hanggang sa Thursday,
ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan dulot po ng trough extension po ng hangin ng Tropical Depression Berbena. Hindi man ganong kalakasan ang bagyong Berbena, pero kinakailangan pa rin natin mag-ingat at maging alerto. So eto naman yung mga lugar na dadaanan niya sa mga susunod po na mga oras. So mas maganda ang po pwede isulat ho ninyo, no? Mamayang gabi ho ay nasa coastal water po ng Del Carmen, Surigao del Norte ang bagyong Berbena. Pagdating naman po bukas ng alas 8 ng umaga, nasa vicinity naman ng Silay Negros Occidental ang bagyong Berbena. Pagdating naman po ng Tuesday ng gabi, ito po ay nasa coastal water naman po ng Linapakan, Palawan. So mas nakikita nyo, kahit po nasa kalupaan o maglalaan po sa kalupaan natin, ito nga pong bagyong Berbena, may mga tsansa na ito hindi magkakaroon ng malakas na epekto dahil tropical depression, yan ho ay kategorya sa level 1. Mahinang bagyo na kategorya, pero hindi pa rin natin pwedeng baliwalain. Dahil bukod dyan sa bagyong Berbena, sumasabay din ng ibang weather system sa ating bansa. So ngayon, alamin po natin yung heavy rainfall warning o yung mga lugar po na nakakaranas ng dami ng pag-uulan dahil po dito sa bagyong Berbena. Alam nyo, ngayon, kinakailangan maingat po tayo, no? Magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan. So ito na, unahin na muna natin yung isang weather system dito po sa may bandang bahagi ng Luzon. May shear line din kasi na nakaka-apekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So dito muna tayo, no? Heavy rainfall warning dahil po sa shear line muna. Ngayong araw po, ngayong hapon din, hanggang bukas ng hapon, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Oriental Mindoro. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan, sa may Isabela, Aurora at may Quezon. Bukas naman ng hapon hanggang sa Wednesday po ng hapon, meron tayong ina-expect na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan, sa may Isabela, Aurora at Quezon. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at sa may Cavite. By Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, Thursday, yan yung paglabas ng bagyo, no? Ay maaapektuhan naman ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ng Cagayan. 50 to 100 mm din dyan sa may Isabela, sa may Aurora, Apayao at Kalinga. Ito, yan po, no, yung mga lugar na binanggit ko dahil po yan sa shear line. So ito mga babanggitin ko naman dahil sa Tropical Depression Berbena. So dahil sa bagyong Berbena, apektado ng heavy rainfall warning. Bukas ho, lalo na po bukas, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Dito, i-zoom in po natin. Dito po sa may Eastern Samar, sa may Northern Samar, Biliran, Leyte, kasama po Southern Leyte, Capiz, Iloilo, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Masbate, Albay at sa may Sorsogon. Meron naman tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Aklan, Guimaras, Negros Oriental, Siquijor, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at sa may Camiguin. So ito naman, hapon po bukas hanggang sa Wednesday ng hapon, meron tayong ina-expect na heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan pa rin po sa may Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Negros Occidental, Capiz, Aklan, sa may Antique, Iloilo, at meron ding moderate to heavy rains dyan sa may Occidental Mindoro pa rin, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Palawan, Northern Samar, kasama din po ang Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Guimaras, at Dinagat Islands. So madami yung mga lugar na makakaranas po ng heavy rainfall warning. So kinakailangan na maging handa at maging alerto tayo sa mga pagbuhos po ng mga pag-uulan. So ang bagyong Berbena, hindi man ito magiging typhoon or super typhoon, pero kinakailangan pa rin natin maging maingat at maging updated sa lagay ng ating panahon. For now, yan muna ang pinaka-latest natin, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.